Nagbabala ka ba magnegosyo o gusto mo magsimula magnegosyo or gusto mo pasukin yung mundo ng pagninegosyo at binata ka pa't wala ka pang anak mga kanegosyo? Eto, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Huwag ka muna mag-aanak kung gusto mong pasukin ang mundo ng pagninegosyo. By the way, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi putyo-putyo, hindi networking tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Kwento ko lang mga kanegosyo. Nung ako'y nagsimula magnegosyo, hanggang ngayon pa naman binata ako at wala pa akong anak mga kanegosyo. After ko graduate ng college, nag-work ako as a sales representative mga kanegosyo. Mga ilang years din ako nag-work at napag-desisyon ako pasukin yung mundo ng pagninegosyo. At na-realize ko mga kanegosyo, sa 10 taon ko sa mundo ng pagninegosyo, sobrang laking advantage kapag wala ka pang anak. Ang dami kong mga nakasabayang nagninegosyo 10 years ago. Pero karamihan sa mga nakasabay ko, may nagkaroon na sila ng anak, nagkaroon na sila ng pamilya. Mga kanegosyo, mahirap malugi kapag may anak ka na at pumasok sa mundo ng pagninegosyo. Okay lang kung gusto mo lang talagang mag-anak at hindi ka naman papasok sa mundo ng pagninegosyo. Okay lang yan. Sige, magpamilya ka na. Pero kung may pangarap ka or meron kang plano na pumasok sa mundo ng pagninegosyo at binata ka pa, eto sa binata lang to, kung may anak ka na, wala tayong magagawa dyan, nandyan na yan. Pero kung binata ka pa, okay lang kahit may girlfriend ka or may fiancé ka, pero wag ka muna mag-aanak mga kanegosyo. Dahil sa mundo ng pagninegosyo, sigurado malulugi ka at magkakamali ka. Kasi yun naman talaga yung pagninegosyo. Hindi ka matututo kung hindi ka malulugi. Ang advantage ko lang mga kanegosyo, kumpara sa mga kasabayan ko dati, ako kasi wala akong anak. Well, may girlfriend ako, pero wala akong anak. Mas mahirap malugi kung may anak ka mga kanegosyo. Bakit? Kung malulugi ka mga kanegosyo, okay lang kung ikaw lang magugutom, pwede kang isang beses lang kumain isang araw kasi lubog ka sa utang, lugi negosyo mo, wala kang pera. Pwede kang makitira sa magulang mo. Ikaw lang naman eh. Pero kung may anak at pamilya ka, kapag nalugi ka mga kanegosyo, hindi mo pwedeng sabihin sa anak mo na wag mo nang kumain ngayong araw. Lugi si tatay eh. Wag muna tayo kumain ngayon. Isang beses lang tayo kakain ngayon. At ang mahirap pa mga kanegosyo, kapag may anak ka na, mahirap na makabalik ulit. Halimbawa, nalugi ka na. Ang hirap bumalik ulit sa mundo ng pagninegosyo kapag may pamilya ka. Kasi kailangan mong buhayin eh. Ito ang kinakausap ko lang kapag binata pa at sa mga lalaki mga kanegosyo, lalo na importante sa mga kalalakihan kasi tayo yung provider sa pamilya. May magko-comment siguro dyan na, bakit si ganito, bakit si ganyan, nagawa niya naman kahit may anak siya. Mga kanegosyo, sideline lang yan. Pero yung full time ka dyan sa pagdinegosyo, at hindi mo pwedeng sabihin si ganito hindi nalugi, si ganyan hindi nalugi. Kaya ikaw gagawin mo rin. Pwede mong itry
na mag-anak tapos ipagsabay mo yung pagninegosyo, try mo mga kanegosyo kasi imposibleng hindi ka malulugi. Mas mataas ang lalo na kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, sobrang taas ng tsansa mo magkamali. At advantage mo na mga kanegosyo kapag wala ka pang anak. Okay lang kung may girlfriend ka dyan or may pero kung may anak ka na mga kanegosyo, ibang usapan na kasi yun eh. May binubuhay ka ng tao, may binubuhay ka ng bata. At sa mundo ng pagninegosyo, lalo na dito sa Pinas, hindi naman limpak-limpak yung pera natin dito na may magpapautang sa'yo ng milyones para magsimula magnegosyo. On your own eh. Ako kaya kong malugi ng ilang ulit mga kanegosyo. Magutom, kumain isang beses isang araw. Kasi wala pa akong binubuhay. Kumpara kung may anak ako mga kanegosyo, mas mahirap. Kasi kailangan mo mag-provide bilang padre de pamilya sa pamilya mo. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, mga kanegosyo, please, kung binata ka pa at gusto mo pumasok sa mundo ng pagninegosyo, wag munang mag-anak. Okay lang mag-girlfriend ka dyan, mag-jowa ka dyan. Pero kung mag-aanak ka, ibang usapan na yan mga kanegosyo. May binubuhay ka ng tao. Lalo na sa mundo ng pagninegosyo, ang taas ng tsansa mong malugi. Kapag unang negosyo mo pa lang, lalo na kung baguhan ka, magkakamalit, malulugi ka. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang mga kanegosyo. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.